Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na crispy bagnet na buwis buhay na talagang muntik masunog itong lutuan ko mga kuys. Tignan nyo naman mga kuys, talagang naglaglagan ng mantika, umapaw na, talagang sobrang lakas ng apoy pero hindi tayo tumigil at patuloy nating niluto yan hanggang makuha natin yung pagka-crispy. Sinimulan natin mga kuys, pinakulo na natin kanina yan ng 40 minutes. After nun, dinaray lang natin, nilagyan natin asin. Tapos pinirito natin ng katamtamang apoy lang mga kuys. Alam ko sa Ilocos mga kuys, pag nagluluto sila ng crispy bagnet mga kuys, gumagamit sila ng liempo, jols at saka yung mga matatabang parte ng baboy mga kuys. Pero tayo, ginamit natin jols mga kuys. Tapos ang ginagawa nila sa Ilocos mga kuys, di ko lang kung tama, comment na lang mga kuys ha. Pinakukuluan nila yung pinakababoy dun sa kalahating tubig at kalahating mantika ng dahan-dahan ng matagal na panahon, ay panahon tuloy, oras lang mga kuys. After noon, pag nakuha na nila yung mga kuys, diretso na nilang ipiprito at alam ko wala silang ibang nilalagay dun mga kuys. Di ko lang kung naglalagay silang asin. Dun sa mismong pinagprituan ng baboy na dun na kumatas yung mga mantika, dun nila pinapaya nila iprito yung pinakabagnet nila mga kuys. Kaya tayo ganun din ang ginawa natin. Ang pinagkaiba lang, wala lang tayong tubig. Ang ginawa natin sa tubig, winisikan lang natin mga kuys. So hindi siya kasama doon sa mantika bago natin sinimulan lutuin yung ating bagnet mga kuys. Winisikan lang natin ng tubig yan mga kuys, ng dahan-dahan nung una para mapalutong natin. Yun yung sabi nila mga kuys. Patunayan ko naman mga kuys na talaga namang effective naman kahit papaano mga kuys. After nito mga kuys, dahan-dahanin natin lutuin yan. Kung gusto nyo talaga yung tipong pwede nyo siyang i-stack mga kuys, gawin nyo, lutuin nyo ng dahan-dahan sa simula, tapos lutuin nyo siya ng paulit-ulit mga kuys hanggang doon sa pinaka-high heat ng mantika para makuha nyo lutong. Tapos kunyari hindi nyo naman siya makakain lahat, i-freezer nyo mga kuys, tapos kunyari lulutuin nyo bukas, lalahok nyo sa gulay or kung saan man gusto nyo ilahok mga kuys, kunin sa freezer, itow nyo lang mga kuys, sa siprito nyo lang ng medyo malakas ang apoy, talagang lulutong pa yan mga kuys, mas magbubula pa yung pinakabalat niyang bagnet na ginagawa nyo mga kuys. Naisipan ko mga kuys, solid talaga to kapartner ng tokwa at bagnet. Naglagay tayo ng asin sa tokwa, try nyo may asin muna bago nyo prituin, tapos doon nyo pipirituin sa pinagpalutuan ng bagnet, mas masarap yung tokwa nyo mga kuys, try nyo yan. Tapos mga kuys, ang technique sa ganito mga kuys, kasi pag ako nagpiprito ng tokwa sa konting mantika lang, mas napapalutong ko siya. Pagka dinidip fried ko ng parang ganito mga kuys, kailangan yun ay talagang malakas yung apoy at medyo i-double fry nyo mga kuys. Binalikan natin yung bagnet mga kuys, binaliktad natin ang paulit-ulit hanggang sa makuha natin kung anong texture yung gusto natin, tsaka yung lutong mga kuys. Nakita nyo naman mga kuys, tsagaan lang talaga dito sa bagnet. Tapos ang gusto ko dito mga kuys, kasi gagawin ko tong crispy sisig yung iba, mamaya hiwain ko siya ng katamtaman na hiwa, tapos ipiprito pa natin ulit mga kuys. Binigyan natin yung toko ulit dito mga kuys. Tingnan nyo mga kuys, so hindi pa siya masyadong malutong kasi medyo yung mahina pa yung apoy natin, so i-double fry natin mamaya mga kuys. Pero mga kuys, yung lasa niyan, nilagyan natin asin, tapos pinagprituan ng bagnet, napakasarap talaga mga kuys. After lumutong mga kuys, hiniwa ko lang din siya ng maliliit, tapos ipapaya na natin na prito siya mamaya mga kuys para mas mapalatong natin. Kasi tingnan nyo yung loob, medyo juicy, crispy yung labas, pero ayaw pa natin, gusto natin malutong na malutong talaga mga kuys. Na double fry ko na itong toko mga kuys, ahon na natin yan. Ang gusto kong toko at baboy toko at bagnet mamaya ay yung simple lang, may suka toyo lang, may konting tamis, yun yung pinakamasarap na pulutan at pang ulam. Sa huli, ito na yung pinakapaya na natin prito dito sa ating bagnet mga kuys. Talagang ito na yung tinatawag na buwis buhay mga kuys, kasi gusto talaga natin mapalutong ito. At medyo napansin ko dito mga kuys, nagkamali talaga ako dito kasi medyo nag-overcrowded tong bagnet natin mga kuys, kaya mamaya aapaw talaga to. Pero lagi naman natin ginagawa to mga kuys kasi pasika tayo. Pero kung sa loob ng bahay nyo gagawin to mga kuys, promise, wala na kayong bahay mga kuys, masusunog talaga. Tingnan nyo mga kuys, umapaw, napatakbo yung cameraman ko mga kuys, kasi nga kala niya tatama sa kanya yung apoy. Nakita nyo sa may baba, tumapon yung mantika, ay talaga mga kuys. Yun naman kung talaga namang di kayo firebender mga kuys, talagang matatakot kayo dito. Pero tayo, nagkamali. Hindi ibig sabihin ng kamali, hindi tayo magpapatuloy mga kuys. Ibig lang sabihin mga kuys, kaya ka nagkakamali ay para matuto ka. Kaya ka nagkakamali para magpatuloy ka. At kaya ka nagkakamali mga kuys para itama yung bagay na pagkakamali mo. Kaya yan, puro mali na lang, sigurado tatama ka rin mga kuys. Kaya nga sabi na lang mga kuys, huwag kang tumigil tumaya para tumama. Ba't ganun? Taya ako ng taya sa loto mga kuys, hindi naman tumatama. Aray mo, di ba mga kuys? After yan mga kuys, tuloy pa rin talaga tayo dito kahit talagang mantika mga kuys. Grabe, delikado to mga kuys, sa bahay nyo, huwag nyo gagawin to. Kung gusto nyo magprito at bibis ng tubig,
medyo malaking kaserola gamitin nyo, talaga naman yung halos mataas-taas. Para kung wiwisikan nyo ng tubig, hindi siya mag-overflow mga kuys, so tatapon. Itong ginawa natin mga kuys huwag nyo gayahin to kasi talagang delikado sa loob ng bahay. Pero kung sa labas nyo gagawin mga kuys, sa may tabi ng kapitbahay nyo, talaga naman mga kuys, yari talaga kayo dyan. Tapos yan mga kuys, konti na lang mga kuys, makukuha na natin gusto natin texture dito. Konti na lang, masusunog na yung lutuan natin, wala natin paglulutuan. At yun mga kuys, talaga ang pinaka-delikadong gagawin natin. Hindi na natin ulitin to mga kuys, promise last na tong medyo talagang buwis bagnet na ginawa natin. After nyo mga kuys, ang sarap nito mga kuys, sa munggo, sa dinding or sa mga pakbet. At saka sa solo lang mga kuys, may suka, bawang, siling pampapogi. Ay talaga naman mga kuys. Ano pa bang gagawin natin mga kuys? Tadta rin na mamaya, iba gagawin sisig, iba stock sa rep. Tapos yung iba naman pang sahog sa mga gulay-gulay mga kuys. And mga kuys, naluto tayong sobrang basic at sobrang daling bagnet. Salamat mga kuys, kain!